sa balitang malupit. Muling nagpakita, putang ina, parang multo ah. Muling nagpakita si DOJ pagkatapos ng 4 na buwan. Ay na, mantakin mo ha. From sa mukha na yan, tinan mo yung mukha niya sa una. Diyan sa may kaliwa, yung mukha niya na yan. Siya nakita mo yan, ang taba. Sa loob lang ng 4 na buwan, putya, nag-transform siya. Naging ano na lang siya, naging butot balat na. Lahat ng paghihirap ng Kingdom of Jesus Christ, nila Pastor Apollo Kibuloy, 10 ng mga naabuso dyan, putang ina, kasalanan talaga nitong maman to eh. Kasalanan nitong tukmol na ito eh. Kung bakit? O, sabi ko nga sa inyo, hindi ba? Noong panahon na yung anak niya nahuling nag-aangkat ng bato, di umano. Hirap na hirap siya kung papaano niya sasagutin yung mga tanong ng taong bayan tungkol doon. Galing siya noon sa abroad. Pagkagaling niya sa abroad, pumunta yang kagad sa Davao. Pumunta yang kay Pastor Apollo Kibuloy at humihingi ng tulong ang hinayupak na ito. Humihingi ng tulong para sa media mileage. Kumbaga, syempre lahat ng mga news outlet binabanatan siya. So gusto niya, kasi syempre pagka nagpa-press con siya, kapag nagpa-press con siya, for example sa TV5, syempre tatanungin siya ng mga delikadong tanong. Ngayon itong maman to lumapit sa kay pastor, tapos nagpa-press con sa SMNI. So, syempre, kaibigan, press con, sabihin mo lahat ng iyong gustong sabihin dyan. So, suma total, natulungan siya ni Pastor para somewhat kahit papaano maipaliwanag niya yung sarili niya ng patas nang walang kinikilingan, nang hindi siya binababoy, naipaliwanag niya yung issue sa anak niya. Actually, sinabi pa nga daw nito one time na, gusto nyo? Ano tong kaso nyo dito? Kasi di ba DOJ siya, nabinbin yan sa piskalya ng 4 na taon. Ano to? Dismissible na to. Dismiss na natin to. Wala naman tong kwenta Wala naman probable cause. Mantakin mo. Ang kaso, child abuse na may kasamang rape. Tapos ang kinasuhan, babae. So alam mong kalokohan. Alam mo na politically motivated or naghihiganti lang yung mga nagkaso, dahil kung motibo yung pag-uusapan, etong mga nagkakaso sa mga opisyal ng Kingdom of Jesus Christ, sila yung mga tinanggal sa simbahan dahil sa mga misdemeanors. So, nagdidemanda sila dahil masama ang loob nila, dahil tinanggal sila. Yun ang katotohanan doon. So, dapat i-dismiss na yon. Nagtanong na nga daw siya, dismissible na to, dapat ma-dismiss na to. Tapos, siya mismo ang bumuhay nung kaso, at nung binuhay niya yung kaso, without coordinating sa mga kampo, legal team noong mga kinasuhan, delikado daw masyado iyong kaso sa Davao, dahil baka daw ma-impluwensyahan yung mga huwes doon, kaya inilipat sa Pasig, sa Quezon City. Yung dati namang kaso na bailable, putang ina, nagkaroon ng kaso na Nobel, dinagdagan ng hinayupak. Walang due talaga naman Kaya ayun, ito na ngayon, nagkaroon na ngayon ng kaso. Tapos kaya nagtago itong mga taong ito, kasi kung yung warrant of arrest lang ng Senado, okay lang yun. Pero yung putang ina, may warrant of arrest na sa'yo ang korte dahil sa dinagdag na kaso, tapos meron pa ngayong naka-insert
doon sa kaso ng forfeiture of assets, putang ina, alam mo na ang target nila talaga, unang-una sa lahat, si Pastor Kibuloy, mamatay, pangalawa, makuha yung mga assets ng Kingdom of Jesus Christ. Bakit ko nasabi na si Pastor Apollo Kibuloy gusto nilang mamatay? Kinuwento yan sa atin ni Pastor Kibuloy. Gustong-gusto daw talaga siyang patayin ng mga kalaban niya, lalong-lalo na ng mga puti. Kasi nga, maraming isinampang kaso sa kanya sa Amerika na hanggang ngayon, hindi pa nagsisimula yung hearing dahil mahina ebidensya nila. Ngayon, gusto nilang mamatay na lang ito si Pastor dahil sa laki na nung ginastos nila, mapapahiya sila kapag kabandang huli, ma-acquit si Pastor, di ba? Sabi nga nung abogado nyo nung nakaraan, we will destroy them in court. Kumbaga, dudurugin namin lahat ng mga ebidensya nila sa korte dahil lahat yan ay gawa, puro kasinungalingan, gawa-gawa lang. Kaya sabi nga ng mga abogado nila, ang tagal-tagal, ilang taon na yung kaso nakabinbin sa Amerika. Hanggang ngayon, wala pang hearing date dahil nga, yung mga ONAX, gusto nilang, alam mo yun, gusto talaga nila na si Pastor Apollo Kibuloy, kasi maraming kaso na na isinampa sa kanya doon. Sa mga kaso na isinampa sa kanya doon, sinubukan na nung kabilang kampo, sinubukan na ng tate na kausapin siya at makipag-settlement sa kanya. Sa lahat ng mga kaso niya, ang usapan lang, mag-settle na tayo. Kahit isang kaso lang dito sa mga to. Umamin ka lang, dismiss lahat yan. Kasi nga, alam ni Pastor na wala siyang kasalanan kahit isa dun sa mga inaano sa kanya. Yung mga assets ng KOJC sa Amerika, naka-freeze na yan. Yung eroplano niya na naiwan niya sa Hawaii, hanggang ngayon nasa Hawaii pa yan. Ganun kahayo pang mga yan. Ngayon, ito si Pastor, sabi ni Pastor, no, hindi ako makikipag-settlement. I will not accept yung inyong settlement na halimbawa may 10 kaso, isa lang dyan umamin ka. Para at isa-isa, kahit mamili ka na lang kung ano dyan. Kahit yung pinakamababa, umamin ka na lang para matapos na to. Alam mo, sabi niya, no, hindi. Hindi ako aamin sa mga kasalanan na hindi ko ginawa. Kaya hanggang sa kamatayan ko, magkasuhan tayo. Darating ang panahon, makakalabas ako sa lahat ng kaso na yan. At pag nakalabas ako, putang ina nyo, babawiin ko lahat ng mga nawala sa akin sa inyo. So, ganun yon mga bossing. Kaya talagang gustong-gusto nilang makuha si Pastor Apollo Kibuloy dahil mapapahiya sila kapag itong si Pastor ay na-acquit sa mga ikinaso sa kanya sa Amerika dahil mantakin mo ang laki ng binabayaran ni Pastor para lang sa mga magagaling ng mga abogado niya sa Amerika. And up to now, kung sabi nga nila kung talagang importante itong kaso na to, kung talagang itong kaso na to is a threat to national security, sana noon pa, bakit umabot ng 4 na taon dito sa Pilipinas, hindi na isampa yung kaso ng maayos. Tapos doon naman sa Amerika, sa sobrang galing ng Amerika, kung talagang ito si Pastor Kibuloy ay wanted at kung talagang ito si Pastor Kibuloy ay threat to their national security, kung tagal-tagal ni Pastor na paikot-ikot dito sa Pilipinas, FBI yan, ang lakas niyan. Paano hindi mo kayang trabahuhin yan? So, ibig sabihin, lahat ng yan ay politika lang. Oo.